Ang lumalabas na mga report ngayon ay mukhang nagkaroon na ng kasunduan itong si 6'10" kay Marcarino at itong Barangay Ginebra na lilipat na siya dito sa Gene Kings next conference o next season na. Alam natin na matagal na itong napapabalita pero ngayon ay mukhang kumpirmado na talaga na ito'y matutuloy at marami ang naniniwala na ito ang magiging solusyon dito sa problema ng Barangay Ginebra pagdating dito sa kanilang big man dahil alam naman natin na iyan yung matagal nang iniinda nitong Barangay Ginebra talaga dahil yan ang kinakailangan ni Japet Aguilar ngayon. Si Kay Marcarino ay merong ACL injury so baka later next season pa ito makapaglaro pero willing daw ang Barangay Ginebra na intayin itong si Kmart dahil kinakailangan talaga nila yung kanyang inside presence. Sa height at sa wingspan nito, ito'y pwedeng-pwede na maging isang rim protector. At yan din ang dahilan kung bakit siya ang gustong makuha ngayon nitong Barangay Ginebra. Pwede rin nating masabi na itong si Kay Marcarino ay kung pag-uusapan yung pagiging backup center, ay pwedeng-pwede talaga to dito sa Barangay Ginebra. Una, yung height nito at yung length niya makatutulong talaga dito sa Gene Kings. So, ang magiging usapan na lang siguro ay kung sino ang ipapalit ng Barangay Ginebra. Malamang siguro si Ben Adamos or si Isaac Go ang ibigay nila. Pero hindi rin natin mayalis yung posibilidad na baka ibang player ang ibigay ni Coach Tim Cone. Sa ngayon kasi mukhang magkakaroon ng pagbabago dito sa roster ng Barangay Ginebra at iyan ay mangyayari para masiguro na sa susunod na conference ay hindi na matutulad yung nangyari ngayon na sunod-sunod sila na naging runner-up at ngayon natalo sa semis kontra dito sa San Miguel. Napag-uusapan itong San Miguel Beermen, syempre nagre-ready na yan para dito sa Game 1 kontra sa TNT Tropang Giga at marami ang naniniwala na magiging healthy ito si Junmar Fajardo. Yan syempre ang main concern ng San Miguel dahil dito sa kanyang naging calf injury. Pero mukhang sa ngayon ayon dito sa mga reports at maski na kay Junmar, malaking tulong itong pahinga. Kasi ilang araw syempre pagkatapos nitong Game 7 nila kontra Ginebra, bago magsimula yung final. So nakapagpahinga si Junmar at yan ang importante para sa kanila. Kaya sa ngayon, dito natin makikita ngayon kung paano talaga magre-respond itong si Junmar Fajardo doon sa pahinga. Dahil syempre maraming magagaling na player itong San Miguel pero walang duda na yung sentro ng opensa nila, yung buong sistema nila ay nakafocus dito kay Junmar Fajardo. So ito kinakailangan talaga ngayon ng barangay ng San Miguel Beer na masigurado na siya ay healthy. Kaya kinakailangan ngayon masasabi natin na itong lineup ng Barangay Ginebra o rather ng San Miguel Beer ay malaki ang magiging pakinabang kapag healthy si Junmar. Pero hindi rin ibig sabihin niya na hindi na sila hahanap ng iba pang sentro. Gaya nung nababanggit natin mga nakaraang araw, isang big man talaga ang hinahanap nila dahil si Mo Tautua ay hindi na rin bata at sa totoo lang, undersized itong si Mawala Tautua bilang isang center. Kaya next season, asahan natin, ano man ang mangyari ngayong patapos man itong conference na to, baka kumuha ng isang big man ng San Miguel na magiging karelyebo ni Junmar. Kaya yung mga pagbabago dito sa San Miguel, asahan natin yan. Regardless kung mag-champion man sila o hindi. Kasi nakikita na ni Coach Leo Austria at ng management na syempre si Junmar Fajardo naman ay eventually mag-i-slow down na rin yan at kinakailangan nung magiging assistant niya o katulong dito sa center. At ang isa pa natin na nasagap na balita ngayon, mukhang ayon dito sa mga nasa loob ng PBA ay ito raw Phoenix Fuel Masters ay isa dito sa mga teams na posible nang umalis. Alam natin ang napapabalita ay itong Northport Batang Pier daw ang aalis na sa PBA at interesado yung Strong Group Athletics na ito ay bilhin. Nandyan din yung balita na baka Blackwater daw maalis na rin sa PBA pero sa ngayon hindi rin natin maiaalis yung posibilidad na baka itong Phoenix Fuel Masters naman ang susunod. Dahil itong si Dennis Uy, yung owner ng Phoenix ay maraming hinaharap ngayon na sabihin na natin financial situations. At kinakailangan niya siguro na mag-cost cutting. Kaya marami naniniwala na baka itong Phoenix Fuel Masters ay ang susunod na mababawasan o masasama dito. Kung sakasakali nga na matuloy yung cost cutting nitong Phoenix Fuel Masters,
hindi na ako magtataka kung yan nga ay mangyari dahil sa ngayon alam natin na itong Phoenix talaga ang isa dito sa mga teams ngayon na malamang mababasan ng tinatawag na sabihin na natin mga players. Makikita naman natin yung senyales kung ibebenta na talaga itong Phoenix. At iyan ay yung pag-trade nila dito sa kanilang mga top players. Iyan ay madalas mangyayari. Katulad nung nangyari sa Terra Firma, nakita natin nga yung tinrade nila si Holt, si Isaac Go, si Wamit Yongson, si Andreas Kahilig. But of course, si Wahavi Gomez de Leano, pinabayaan nila magpunta sa abroad. Ang Northport, parang ganyan din ang nangyayari. Pinabayaan na mag-abroad si Arvin Tolentino at tinrade na nila si William Navarro, si Xavier Lucero, si Ben Adamos, pinakawalan na rin nila. At of course, si JM Calma. So, kung ganyan ang mangyayari sa Phoenix, senyalis na yun talaga na ang team na to ay malapit na rin na ibenta at umalis dito sa PBA. Ang Magnolia Chicken Templados naman ay medyo tahimik yung kampo nila pero hindi natin masasabi na walang binabalak yan na pagbabago. Sa totoo lang dito sa tatlong SMC teams, itong Magnolia ang kinakailangan talaga na magkaroon ng changes na sinasabi dahil yung performance nila, kung disappointing yung Hinebra, lalo na to sa Magnolia. Dahil sa totoo lang naman, itong Magnolia talaga nakita na natin kung gaano kahirap yung lagay nila, lalo na ng mga fans. Dahil nakita na nga natin na hindi sila nananalo ng kampyonato at yung pressure kay Coach Chito Victorero palagi nang nandyan. Kaya nga ngayon marami naniniwala na baka isa dito sa mga players na bibitawan itong Magnolia Chicken Templados ay itong reserve nila na si Joseph Eriobo. Dahil ito si Eriobo ay isa dun sa mga hindi naman nagagamit pero merong tinatawag na trade value. Kaya if ever na magte-trade itong Magnolia Chicken Templados, malamang ito si Joseph Eriobo ang isa doon sa una na ship out. Kapag yan ay nangyari, matitiyak natin na itong Magnolia naman ay makakakuha din ng mahusay na ipapalit nila dito kay Eriobo at malamang isa ting power forward ang kukunin nila or baka naman isang shooting guard, depende na yan siguro kung sino pa yung ibang players na mawawala dito sa Magnolia. Kasi naman hindi pa natin masasabi na tapos na yung magiging movements dito sa kampo ng SMC. Kasi kung sakasakali na maka-Grand Slam itong TNT Tropang Giga at the expense ng flagship team nila na San Miguel, abay malaking pagbabago mangyayari dito sa tatlong SMC team, sigurado yan. Kaya sigurado masasama Magnolia dyan. Kaya nga sigurado masasabi natin ngayon na marami pa na pwedeng mangyari dito sa kampo ng San Miguel Beer. Rather, hindi lang na San Miguel, maski na itong iba pang mga PBA teams ngayon, lalo na pag ang TNT ay naka-Grand Slam. Binabati muna natin si Joshua Giray, Espejo at Rosales family, si Anthony Alon, si Michael D, si RG Bueno at Darina family. Binabati din natin si Dalmacio de Guzman, si Malyari Mascariñas, si Katsakino Dokusin, pati na rin si Dexter Domer, Ireneo Salangsang, Enju at ang iba pa nating mga viewer.